Ngayong araw pala, 4:00 ng umaga, kailangan na natin bumangon para maipag-prepare si Mrs. kasi maaga nga ang pasok ni Mrs. 5:00 ng umaga para naman kahit paano ay maipag-prepare natin siya ng kanyang kape at kanyang panligo kasi maligamgam nga po ang nililigo ni Mrs. gawa ng sa sobrang lamig ng tubig. At kahit ang bigat ng katawan na bumangon sa umaga dahil nga po sa karamdaman ko, pero tinitiis ko na lang po itong bumangon ng umaga para naman kahit paano ay maipag-prepare ko yung asawa ko. Dahil palagi na nga po si Mrs. nagsasabi sa akin na nahihirapan na daw po siya at alam ko na po yun at ramdam ko po yun talaga yung pagod niya, kaya ito ipag-prepare ko na lang po talaga siya ng kanyang mga kailangan bago siya pumasok sa trabaho. Dahil nga po ay sobrang naawa na nga po talaga ako sa asawa ko dahil sa sobrang pagod na nga po niya sa trabaho. Kaya palagi kong pinagdarasal talaga sa Panginoon na sana pagalingin na niya ako para naman kahit papano ay ako na yung maghanap buhay para sa pamilya ko kasi sobrang nakakaawa na nga po yung asawa ko kasi sa totoo lang nga po talaga ay hindi naman po talaga linya ng asawa ko na magtrabaho para buhayin kami. Pero dahil sa nangyari sa akin ay wala po talaga kaming ibang magagawa kundi si Mrs. po talaga ang maghanap buhay para sa amin. Kaya ang ginagawa ko pagdating po dito sa trabaho ng bahay ay hindi ko na po pinapagalaw yung Mrs. ko dito sa bahay at ako na nga lang po ang gumagalaw dito sa lahat ng mga gawaing bahay. Kaya sa mga nagsasabi dyan na ako talaga palagi ang nakikita dito sa mga gawaing bahay kasi yun po talaga yung totoo na ako lang po talaga ang gagalaw kasi ayaw kong pagalawin yung asawa ko pagdating dito sa bahay. Para naman kahit papano ay hindi na madagdagan yung sobrang pagod niya pag uwi dito sa bahay namin. At dito nga ay kumuha na nga ako dito ng pambili ng kape ng misis ko para naman kahit papano ay makapagkape na siya bago siya pumasok sa trabaho. At dito na nga ay sobrang pailing-iling pa ako dito gawa ng sobrang sakit nga po talaga ng batok, balikat at likod ko. Kaya talaga naisip ko kahit ganito lang yung buhay namin pero sobrang napakaswerte ko talaga sa asawa ko dahil kung sa ibang babae pa ito ay matagal na akong iniwan dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Kaya darating din ang araw na makabawi din ako ng sobra sa asawa ko. At araw-araw ko nga po yung hinihiling sa Panginoon. At kahit ganun pa man ay hindi talaga natin maiwasan yung mga pagsubok sa buhay nating dumarating. Kaya kahit naging inutil na ako ngayon pero hindi pa rin ako papatalo sa mga pagsubok na yan ay lalaban pa rin talaga ako kasi alam naman talaga natin na hindi yan ibibigay ng Panginoon sa atin yung mga pagsubok na yan kung hindi natin kakayanin. At kahit nahihirapan na kami ni Mrs. sa sitwasyon ng buhay namin ngayon pero tinibayan ko pa rin yung loob ko dahil malaki talaga yung paniniwala ko na darating din ang araw na papalitan na ito ng Panginoon na maganda-gandang resulta sa buhay namin tulad ng mga pangarap namin ay sana naman ay matupad na ito. Kaya nagbakasakali po talaga ako dito sa mundo ng social media para kahit papano ay sana makahanap man lang ako ng mga totoong kaibigan dito para susuporta sa lahat ng mga upload videos ko. Kaya ikaw na nanonood ng videos ko ngayon ay maraming salamat po talaga sa panonood mo at dito nga po ay tinapos nyo nga po pagpanood yung videos ko ay maraming salamat po talaga at sana wag niyo pong kalimutan pakipalo naman kung sa hindi pa nakapalo sa akin at pakishare naman po ng video ko at paka-heart react na rin po dahil sa simpleng pag-share nyo po ng videos ko ay sobrang napakalaking tulong na po yan na maibibigay nyo po sa pamilya ko. At meron din pala akong YouTube channel, sana mabisitan nyo rin po yung YouTube channel ko. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa panonood, bye bye!